Paano kung ang daan patungo sa hiyaring ng diborsyo ay maging ang sandaling magbabago ng iyong kapalaran magpakailanman? Ngayon mayroon akong isang kwentong napaka-espesyal na humahaplos sa puso tungkol sa kapangyarihan ng tunay na kabaitan. Ang kwento ng isang asawang hinamak ng kanyang asawa, ngunit nakatanggap ng depensa mula sa isang hindi inaasahang tao. Lahat salamat sa isang maliit na gawa ng kabaitan sa isang boss. Pero bago pumasok sa kwento, suportahan niyo kami sa pag-like at subscribe ngayon din. Gusto ko rin kayong batiin. Iwan niyo sa comments ang inyong pangalan, inyong lungsod at isulat ang salitang present. Gusto kong malaman mula saang malalayong lugar ninyo ako pinapanood. Musika, handa na ba kayo sa kwento? Maghanda ng panyo at merienda. Simulan na natin. Noong umagang iyon, ang mga sinag ng araw na sumasala sa mga siwang ng bintana ng kusina ay hindi nakakapagpainit sa puso ni Maria. Walang laman ang kanyang tingin. Nakatitig sa isang brown envelope na tahimik na nakahiga sa mesa ng dining. Ang envelope ay may official logo ng family court. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Maria habang dahan-dahang inaabot ito. Matindi ang tibok ng kanyang puso. Parang alam na ang masamang balita na nakatago sa loob. 3 linggo na ang nakalipas mula nang hindi umuwi si Jose. Ang kanyang asawa, ang lalaking minsang nangako na magiging tapat sa kanya sa hirap at ginhawa noong nagsisimula pa lang sila mula wala, ngayon ay lubusang nagbago. Mula nang sumikat ang kanyang career bilang batang abogado at naging kilala ang pangalan niya sa lungsod, ang ugali ni Jose ay naging malamig. Bihira na siyang sumasagot ng telepono. Madalas magdahilan na lete ang trabaho at ang pinakamatindi ay ang pag-alis niya sa bahay nang walang paalam. Habang pigil ang hininga, pinunit ni Maria ang selyo ng envelope. Tumingin ang mga mata niya linya sa sulat sa puting papel. Isang citation para sa hearing ng diborsyo. Bukas ng umaga ang petsa. Pakiramdam ni Maria ay nabibigatan ang dibdib. Parang biglang naubos ang hangin sa kwarto. Tumulo ang luha niya. Binabasa ang papel na ebidensya ng pagkabigo ng kanilang pagsasama. Hindi pa natutuyo ang luha sa pisngi niya nang tumunog ang cellphone niya. May incoming message. Lumitaw ang pangalan ni Jose sa screen. Noon ay ngumingiti palagi si Maria tuwing may balita mula sa kanya. Pero ngayon ang pangalang iyon ay nagdudulot lamang ng matinding sakit sa tiyan. Binuksan ni Maria ang message habang nanginginig pa ang mga daliri. Natanggap mo na ba ang sulat, di ba? Huwag kalimutang pumunta bukas. Sana makipagtulungan ka. Musika, Maria. Huwag magdrama at huwag magpakomplikado. Ang message ay malamig na malamig, walang greeting, walang courtesy. Parang estranghero lang si Maria, nakakakilala lang niya. Huminga ng malalim si Maria, musika, habang pinipilit tipunin ang natitirang tapang para sumagot. Jose, bakit kailangan ganito? Hindi ba tayo makakapag-usap ng maayos muna? May karapatan akong malaman kung ano ang mali ko, para bigla mo akong idiborsyo ng ganito. Hindi nagtagal ay dumating ang reply ni Jose. Mas mahaba ito, pero bawat salita ay parang patalim na sumasaksak sa puso ni Maria. Musika, mag-usap. Wala na tayong pag-usapan na magkokonekta. Maria, magising ka. Tingnan mo ako ngayon at tingnan mo ang sarili mo. Abogado ako sa isang kilalang firm. Nakikipag-meeting ako sa high-level clients, government officials, businessmen araw-araw. At ikaw ay ordinaryong housewife lang na alam lang ang kusina at kama. Hindi na tayo bagay sa level. Ang dalhin ka sa work events ay ikakahiya ko lang. Hindi ka na makasabay sa mundo ko ngayon. Bumagsak si Maria ng mahina sa upuan sa dining. Nabiyak ang puso niya sa pagbabasa ng matapat, pero malupit na confession ng asawa. Naalala niya ang mahirap na panahon noon, nang nag-aral pa si Jose ng abogasya at kailangan nilang maghati sa isang serving ng pagkain. Dahil naubos ang pera ni Jose sa reference books. Si Maria ang nag-overtime sa pananahi ng damit para sa mga kapitbahay hanggang madaling araw para makatulong sa tuition ni Jose. Si Maria ang laging nag-encourage kay Jose tuwing bagsak siya sa exams ng paulit-ulit at halos sumuko na. Nakalimutan mo kung sino ang kasama mo mula zero. Isinulat ni Maria habang humihikbi. Dumadaloy na ng sagana ang luha niya nang hindi mapigilan. Sino ang nagtahi ng unang suite mo para sa job interview mo? Ako, ang asawa mo. Huwag mong banggitin ang nakaraan. Musika. Mabilis na reply ni Jose. Parang inis na inis sa mga salita ni Maria. Obligasyon na iyon ng asawa na magsilbi sa asawa at binayaran ko na iyan sa pagbibigay sa iyo ng pagkain at disenteng tirahan sa loob ng mahabang panahon, di ba? Kaya quits na tayo. Pakinggan mo ng mabuti, Maria. Bukas sa hearing gusto kong tanggapin mo lahat ng demands ng diborsyo nang walang reklamo. Tungkol sa conjugal properties,
kalimutan mo na. Ang bahay, ang sasakyan, musika ang savings, lahat nakapangalan sa akin. Wala kang tunay na financial contribution sa pagbili noon. Kaya huwag kang mag-attempt na mag-claim ng division. Nabigla si Maria sa pagbabasa ng message na iyon. Napakatuso ni Jose. Ang modestong bahay nila. Ang down payment ay galing sa savings ni Maria mula sa pananahi, araw-gabi, bago pa sumikat si Jose ngayon. Pero Jose, musika ang bahay na ito. Hindi natapos ni Maria na magtype nang tumunog ang cellphone niya. Bigla siyang tinawagan ni Jose. Sinagot ni Maria nang nanginginig ang mga kamay. Musika, natatakot pero kailangan ng explanation. Hello. Mahina at paos ang boses ni Maria. Pakinggan mo, Maria. Malakas, matatag at puno ng intimidation ang boses ni Jose sa kabilang linya. Huwag kang magmatigas. Abogado ako. Alam ko ang mga legal loopholes. Kung magtatangka kang mag-claim ng properties o magpakomplikado ng diborsyo, siguradong wala kang makukuhang kahit piso. Ilalantad ko lahat ng kasalanan mo sa harap ng judge. Ipapahiya kita habang buhay hanggang walang gustong makipagkaibigan sa iyo. Anong kasalanan, Jose? Lahat ng panahong ito ay naglingkod ako sa iyo. Wala akong ginawang masama. Humikbi si Maria. Nasasaktan ang puso niya sa pag-akusa sa wala. Kaya kung hanapin ang mga mali mo, iyan ang specialty ko. Sigaw ni Jose ng mayabang. Kaya kung baligtarin ang facts hanggang mukha kang guilty. Kaya kung gusto mong tahimik ang buhay mo pagkatapos ng diborsyo, sundin mo ang sinasabi ko. Pumunta ka bukas. Tumango sa harap ng judge. Pirmahan, musika, at umalis sa buhay ko. Gamit mo lang ang damit mo. Akin ng iba. Biglang pinutol ni Jose ang tawag. Mahina na inilagay ni Maria ang cellphone sa mesa. Musika, tahimik at mabigat ang pakiramdam sa dining area. Tumingin siya sa paligid ng modestong bahay na iningatan niya ng buong pagmamahal sa nakalipas na 5 taon. Ang mga dingding na siya mismo ang nagpinta. Ang mga kurtina na siya mismo ang nagtahi. Lahat may bakas ng kanyang mga kamay. At ngayon gusto ni Jose na agawan siya ng lahat dahil pakiramdam niya, musika, hindi nakarapat-dapat si Maria na samahan siya sa tuktok ng tagumpay. Tagumpay na nakamit din sa tulong ng dasal at pawis ni Maria. Unti-unting nagiging mabigat na opresyon sa dibdib ang sakit na iyon. Pakiramdam ni Maria ay maliit at walang laban. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang asawa. Isang abogado na alam ang batas at matalino sa salita. Ano ang magagawa ng simpleng babae na tulad niya? Wala siyang abogado na kayang bayaran. Wala siyang kilalang makapangyarihan. Gayunpaman, sa gitna ng desperasyon na iyon, tumingin si Maria sa salamin sa kabinet. Namamaga ang mukha niya. Pula at namamaga ang mga mata. Dapat ba akong sumuko ng ganito? Tanong niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang mensahe ng yumaw niyang ina. Maging malakas na babae at panatilihin ang dignidad. Hindi. Bulong ni Maria ng mahina habang bigla niyang pinunasan ang luha. Maaring mahirap ako ngayon. Maaring wala akong mataas na titulo tulad ni Jose. Musika, pero may dignidad ako. Hindi ko hahayaang apakan niya ako pa. Baka makuha niya ang properties. Pero hindi ko papayagang apakan ang dignidad ko. Noong gabing iyon hindi nakatulog si Maria. Ginugol niya ang gabi sa pag-empake ng ilang damit sa lumang handbag. Hindi siya magdadala ng anumang property kung iyon ang gusto ni Jose. Pero pupunta siya sa court bukas nang nakaangat ang ulo. Haharapin niya si Jose. Ipapakita niya na kahit madiborsyo niya siya, ay hindi niya kayang sirain ang kaluluwa niya. Bukas ang decisive day. Isinara ni Maria ang lumang bag niya. Wala siyang pera para magtaksi papunta sa court dahil binlock ni Jose ang access sa joint savings account nila. Ang sasakyan ay kinuha na ni Jose 1 linggo na ang nakalipas. Magbubus ako. Bulong niya ng mahina. Okay lang. Noon din naman sanay siyang maglakad at sumakay ng public transpo. Musika. Bago pa sumikat si Jose. Sa labas, malakas ang hangin ng gabi. Parang senyales ng bagyo sa buhay na haharapin niya kinabukasan. Isinara ni Maria ang mga mata habang nagdadasal sa puso na bigyan siya ng Diyos ng lakas para malampasan ang mahirap na araw na iyon. Hindi niya alam, handa na ng Diyos ang ibang senaryo. Isang senaryo na hindi inasahan ni Maria at Jose. Isang simpleng encounter, kinabukasan na magbabago ng lahat. Hindi pa mataas ang araw sa umaga. Pero nakakapaso na ang sinag sa balat ni Maria. Ngayon ang pinakakinatatakutan niyang araw. Pero kailangan niyang harapin gusto man o hindi. Tumayo si Maria sa harap ng lumang salamin sa kwarto. Inaayos ang simpleng panyo na cream color, na medyo kupas na dahil sa paulit-ulit na labhan. Musika. Iyon ang panyo na binigay sa kanya ni Jose 5 taon na ang nakalipas nang makatanggap siya ng unang sweldo
bilang legal assistant. Noon ay puno ng pagmamahal ang tingin ni Jose nang ibigay iyon. Pero ngayon ang damit na iyon ay tahimik na saksi ng malaking pagbabago sa kapalaran ni Maria. Pinili niya ang mahabang dress na may maliliit na bulaklak, modest. Walang suot na alahas. Inalis na niya ang wedding ring at inilagay sa drawer ng dresser noong nakaaang gabi. Sobrang bigat isuot ang simbolo ng banal na pagsasama nang puputulin niyon ng sapilitan sa batas ngayong araw. Ang namamaganyang mukha ay tinakpan niya ng kaunting powder. Bagaman ang eyebags mula sa iyak kagabi ay hindi lubusang matakpan. Lumabas si Maria ng economic house na hanggang noon ay kanyang castle. Maingat niyang isinara ang pinto. Ang susi ng bahay na ito ay malamang ibibigay niya kay Jose ayon sa banta ng asawa kahapon. Gamit mo lang ang damit mo, akin ang iba. Bumalik sa isipan niya ang mga salitang iyon na nagpapasakit sa tiyan ni Maria. Nang makalabas sa gete, nakita ni Maria ang ilang kapitbahay na nagtipon-tipon malapit sa tindero ng gulay hindi kalayuan sa bahay nila. Tinungo ni Maria ang ulo niya sana makalagpas ng hindi napapansin. Pero walang saysay ang pag-asang iyon. Uy! Ayan si Aling Maria lumalabas bulong ng isang ginang ng sapat na lakas para marinig. Maayos ng maaga. Saan kaya pupunta? Sabi nila may hearing ng diborsyo daw. Sabi ng isa pang kapitbahay nang may halatang tsismis. Kawawa naman. Successful lawyer ang asawa niya. Ngayon palagi nagpapalit ng sasakyan at ang asawa naglalakad papuntang court. Baka may ginawang masama si Aling Maria kaya ganito ang diborsyo. Pwede rin. Ang mayayaman karaniwan naghahanap ng kapantay nila. Baka hindi marunong mag-alaga si Aling Maria. Kaya humanap ang asawa ng mas maganda. Ang mga matatalim na salitang iyon ay tumagos sa tenga ni Maria. Gusto niyang sumigaw para depenedahan ang sarili. Sabihin na isinakripisyo niya ang kabataan. Malambot na balat at lakas para suportahan ang career ni Jose hanggang sa tagumpay. Na hindi siya nag-alaga hindi dahil tamad kundi para makatipid at makabili ng mamahaling sapatos para kay Jose nang hindi mahiya sa clients. Pero pinili ni Maria na manahimik. Ang dila niya ay paralisado. Binilisan niya lang ang lakad. Iniiwan ang grupo ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya ng may paghama. Mahaba ang daan papuntang bus stop, mga 1 kilometro mula sa subdivision. Naglalakad si Maria sa malikabok na si DeWalt. Ang mga private vehicles ay dumadaan sa tabi niya. Ang mga luxury cars na dumadaan ay nagpapaalala sa sasakyan na dating ginagamit ni Jose. Noon ay nakaupo si Maria sa passenger seat, habang kinukwento ni Jose ang mga cases na napanalunan niya. Ngayon ay ordinaryong pedestrian lang siya na tinatamaan ng init ng araw at alikabok ng daan. Nagsimulang magpawis ng malamig ang noo niya dahil sa init at alikabok. Gayunpaman, mas matindi ang takot sa dibdib ni Maria kaysa sa init ng panahon. Pinahihirapan siya ng imahe ng malamig at formal na courtroom. Naimagine niya si Jose na nakaupo doon ng may mamahaling suite. Kasama ang mga kapwa abogado na marunong magsalita. Handa na sirain ang dignidad ni Maria sa legal arguments na hindi niya naiintindihan. Paano kung magkamali ako ng sasabihin? Naisip ni Maria ng may anxiety. Paano kung maniwala ang judge sa lahat ng kasinungalingan ni Jose? Paano kung talagang palisin akong walang dala kahit piso? Saan ako titira pagkatapos? Ang takot na iyon ay parang halimaw na unti-unting lumalamon ng tapang niya. Pinisil niya ng mahigpit ang strap ng bag niya. Pakiramdam niya ay maliit siya. Parang langgam na haharap sa elepante. May lahat si Jose, pera, posisyon, legal knowledge at connections. Habang si Maria ay honesty lang at natitirang pananampalataya na hindi natutulog ang Diyos. Pagdating sa stop, umupo si Maria sa metal bench na kalawang na. Naghintay ng city bus papuntang family court. Sa paligid niya, abala ang mga tao sa sarili nilang affairs. May nakadikit sa phone, may nawawala sa sariling iniisip, may natutulog dahil sa night shift. Sa gitna ng karamihan, pakiramdam ni Maria ay nag-iisa siya. Walang kamay na humahawak sa kanya para bigyan ng lakas. Walang balikat na masasandalan. Isang shiny black sedan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng stop. Tinted ang windows, pero nakilala ni Maria ang plate. Sasakyan iyon ni Jose. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Maria. Musika, dahan-dahan itong dumudulas, dumadaan sa traffic na mayabang. Habang si Maria ay naghihintay pa ng lumang boss na hindi pa dumadating. Malinaw na malinaw ang pagkakaiba ng kapalaran sa harap ng mga mata niya. Komportable si Jose, musika, habang si Maria ay kailangang magpupuyos palang makarating sa lugar na magdedesisyon ng kapalaran niya. Diyos ko, dasal ni Maria sa puso. Malinaw ang mga mata niya na nakatitig sa asphalt ng daan. Kung ito ang pinakamabuti, palakasin mo ang puso ko. Huwag mo akong pabayaang magkolapse sa harap ng yabang ni Jose.
Bigyan mo man lang ako ng isang tulong mo ngayon para hindi ako makaramdam ng lubos na mag-isa. Hindi nagtagal, ang inaabangang city boss ay lumitaw sa kanto. Itim na usok mula sa exhaust. Punong-puno ang boss. Sumisigaw ang konduktor na tumatawag ng pasahero. Huminga ng malalim si Maria. Pinapalakas ang mga binti para tumayo. Naghanda siyang magsiksikan. Naghahanda sa uncomfortable ride. Kasing uncomfortable ng journey ng buhay na pinagdadaanan niya ngayon. Sumakay si Maria sa bus nang hindi alam na ang dasal niya kanina ay sasagutin ng pinaka-hindi inaasahang paraan sa loob ng siksikang public vehicle na iyon. Mabigat at mainit ang hangin sa loob ng city bus. Halo-halo ang amoy ng pawis ng mga pasahero. Usok ng sigarilyo na nakadikit sa damit at alikabok mula sa bukas na bintana. Nakatayo si Maria na nakasiksik sa pagitan ng isang lalaking may malaking sako at grupo ng maingay na estudyante. Nagsisimula ng sumakit ang mga binti niya dahil kailangan niyang panatilihin ang balance tuwing biglang bumibilis o bumibre-breke ang bus. Parang hinahabol ng driver ang daily quota. Walang pakialam sa comfort ng pasahero ang pagmamaneho sa lumang sasakyan. Pinilit ni Maria na ipikit ang mata saglit para pakalmahin ang gulo sa dibdib. Pero ang ingay ng horns ay nagpapanatiling gising sa kanya. Sa harap niya, puno na ang priority seats. Ironically, okupado yon ng mga kabataan na abala sa phone. Nagpapanggap na natutulog o may earphones. Parang isinara ang mata at puso sa paligid. Walang pakialam kahit may pregnant na babae na nakatayo ng hirap sa dulo o matanda na mahigpit ang hawak sa metal pole. Bumagal ulit ang bus papalapit sa bagong market stop. Ang stock na hydraulic door ay bumukas ng may malakas na ingay. Bilisan nyo kung sasakay. Huwag magtagal. Sigaw ng konduktor na nakasabit sa rear door habang kinakatok ang gilid ng bus. Mula sa baba, isang matanda ang nahihirapang sumakay. Puti na ang buhok, payat ang katawan, at suot ang faded checkered shirt at maluwag na pantalon. Nanginginig ang mga kulubot na kamay niya habang inaabot ang mataas na handrail ng pinto ng bus. Mabigat at mabagal ang hakbang niya. Uy, lolo, bilisan mo naman. Suway ng konduktor nang walang pasensya. May oras kami. Ni hindi man lang bumaba para tulungan ang matanda. Ang ibang pasahero ay sandaling tumingin ng may inis at bumalik sa sarili nilang ginagawa. Walang empathy sa kanila. Ang mabagal na matanda ay hadlang lang sa daan nila papasok sa trabaho. Sa wakas nakapasok ang paa ng matanda sa sahig ng bus nang mahirap ang paghinga. Gayunpaman, habang hahanap pa lang ng mahahawakan nang biglang pinpreno ng driver nang walang pasensya ang akselerator. Biglang umandar pasulong ang bus. Natabig ang mahinang katawan ng matanda pabalik. Nawala ang balance. Ingat, sigaw ng isang babae malapit sa pinto. Pero ni hindi siya gumalaw para tulungan. Si Maria, na nakakita mula sa gitna ng aisle, agad na tumugon. Nakalimutan ang sariling lungkot. Nakalimutan ang kahihiyan. Ang humanitarian instinct niya ang umiral. Nang may bilis, musika, nagbukas si Maria ng daan sa mga pasahero at hinawakan ang braso ng matanda bago pa siya tuluyang bumagsak pabalik sa bukas pa na pinto. Ingat po, Senor, sigaw ni Maria habang pinanghahawakan ng buong lakas ang bigat ng katawan ng matanda. Malambot pero matigas ang mga kamay ni Maria. Nailigtas niya ang matanda sa fatal na aksidente. Parang nasa shock ang matanda. Maputla ang mukha, mabilis ang paghinga. Tumingin siya kay Maria nang may natitirang takot sa mata. Salamat. Salamat, anak, sabi niya ng paos at nanginginig ang boses. Ngumiti ng bahagya si Maria. Tunay at nakakaaliw ng ngiti. Walang anuman po, Senor. Hawakan niyo ako. Pagkatapos tumingin si Maria sa paligid, para maghanap ng bakanteng upuan. Wala. Puno lahat. Napatitig ang mata niya sa isang kabataan na nakaupo sa priority seat sa harap nila. Naabala sa paglalaro sa phone, walang pakialam sa gulo kanina. Pasensya na po, young man. Tawag ni Maria ng mahina pero matigas. Pwede po bang ipaupo niyo itong matanda? Musika, kawawa naman po, hindi makatayo. Tumingin sa itaas ang kabataan, kay Maria, at sa matanda ng may inis. Umirap ng galit. Parang naistorbo sa importanteng sandali ng buhay niya. Nang may ayaw at masamang mukha, tumayo ang kabataan ng walang salita. Pagkatapos pumunta sa likod ng bus, nagbubulungan. Maupo po kayo dito, Senor, sabi ni Maria habang dahan-dahang ginagabay ang matanda sa pag-upo. Tinyak niyang komportable ang matanda bago bitawan. Huminga ng maluwag ang matanda nang mahipo ng likod niya ang backrest. Minasahe niya ang nanginginig na tuhod. Pagkatapos medyo kumalma, tumingin siya kay Maria, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Hawak ang backrest ng upuan. Maraming salamat, anak. Kung wala ka, baka gumulong na ako palabas, sabi ulit ng matanda.
Ngayon mas malinaw na nakita ni Maria ang mukha niya. Kahit puno ng wrinkles, may matalas pero mapayapang tingin sa mata. May kakaibang dignidad na lumalabas sa simpleng anyo niya. Hindi bagay sa suot na damit na luma. Walang anuman po, Senor, obligasyon na natin bilang tao ang magtulungan. Magalang na sagot ni Maria. Inaayos niya ang posisyon ng handbag niya para itago ang kaliwang kamay na wala ng wedding ring. Bihira na makakita ng kabataan na concern tulad mo sa panahong ito. Bulong ng matanda ng mahina, parang sa sarili lang. Pagkatapos tumingin ang mata niya sa itsura ni Maria mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang simpleng pero maayos na damit. Maganda ang mukha, pero may malalim na lungkot at namamaga ang mata. Ang matanda, na tinatawag na Don Eduardo, ay hindi ordinaryong tao na aksidenteng sumakay ng bus. Gayunpaman, ngayon ay sinadya niyang iwan ang luxury car at personal driver sa bahay. Gusto niyang alalahanin ang nakaraan, ang panahon na ipinaglaban niya ang hustisya mula sa baba. Nararamdaman ang pulse ng buhay ng mga mahihirap na madalas niyang ipinagtanggol sa mga sentensya noon. Pero hindi inaasahan na halos maaksidente at lalong hindi inaasahan na matulungan ng isang kabataang babae na parang pasan ang bigat ng mundo sa balika. Anak, saan ka pupunta ng ganyan kaayos sa boss? Tanong ni Don Eduardo para magsimula ng usapan. Gusto niyang malaman pa tungkol sa mabuting babaeng ito. Nagalangan si Maria saglit. Hindi siya sanay magbukas sa Strangers, lalo na kung ang destinasyon niya ay lugar na nakakahiya. Ang family court, na puno ng hiya. Paano sasabihin na magdidiborsyo siya, na itinapon siya ng successful na asawa? May ayusin lang po akong matter, Senor. Sagot musika ni Maria ng diplomatic habang pinipilit ngumiti, bagaman matigas ang labi. Tumango ng dahan-dahan si Don Eduardo. Parang naiintindihan na may ayaw ibunyag. Gayunpaman, ang matandang mata ni Don Eduardo, na dekada nang nagmamasid sa mukha ng mga tao sa dock, ay marunong bumasa ng body language. Nakikita niya ang unrest, takot at malalim na lungkot sa mata ni Maria. Maulap ang mukha mo, anak, tulad ng langit sa labas, sabi bigla ni Don Eduardo. Mahina ang boses tulad ng ama na kausap ang anak. Ang mabuting tao tulad mo ay hindi karapat-dapat maging malungkot ng ganito. Ang simpleng pangungusap na iyon, hindi alam kung bakit, tumama sa puso ni Maria. Unti-unting nabiyak ang depensa na binuo niya mula umaga sa gitna ng maingay na boss at walang pakialam na tao. Ang sincere attention ng hindi kilalang matandang ito ay nagpainit ulit ng mata niya. Tinungo ni Maria ang mukha sa bintana. Pinipigilan ang luha na huwag tumulo sa harap ng maraming tao. Ang hindi inaasahang encounter na ito ay nagsisimula ng magbukas ng maliit na bitak sa nagyayalong puso niya. Ang city bus ay paikot-ikot na umaabante sa morning traffic. Sa gitna ng polusyon at ingay ng diesel engine na umuungol, dahan-dahan na umuusad ang usapan ni Maria at Don Eduardo. Lumilikha ng sariling tahimik na space sa gitna ng ingay ng ibang pasahero. Huminga ng malalim si Maria, musika, habang kinipilit alisin ang bigat na bumabalik sa dibdib dahil sa tanong ng matanda sa tabi niya. Muling tumingin siya sa mukha ni Don Eduardo. Ang mukhang iyon ay nagpapaalala sa yumaw niyang ama. Mapayapa, puno ng bakas ng karanasan at naglalaman ng sincerity na mahirap makita sa malaking lungsod na ito. Hindi alam kung anong impulse ang nag-udyok sa kanya. Pero unti-unting bumagsak ang depensa ni Maria. Siguro pagod na siyang mag-isa magkimkim, o siguro pakiramdam niya, hindi na sila magkikita pagkatapos ng araw na ito. Kaya walang masama kung magbahagi ng kaunting pasanin. Pupunta po ako sa family court, Senor. Musika, sagot ni Maria sa wakas ng mahina, halos bulong para hindi marinig ng iba. Muling tumingin ng may lungkot sa dulo ng sapatos niyang luma. Tumahimik si Don Eduardo saglit. Hindi siya mukhang nagulat. Pero mas naging serious at puno ng empathy ang ekspresyon niya. Gumalaw siya ng kaunti sa upuan para mas marinig ang boses ni Maria sa gitna ng ingay ng boss. Hindi para mag-asikaso ng marriage certificate ng iba, di ba? Tanong ni Don Eduardo ng maingat, bagaman nahulaan na niya sa aura ng lungkot na nakapalibot sa dalaga. Umiling ng dahan-dahan si Maria. Mapait na ngiti ang lumitaw sa labi niya. Hindi po, Senor. Para tapusin ang sarili kong kasal. Ngayon ang unang hearing ko. May sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ang sigaw lang ng street vendor na nagtitinda ng panyo at tubig ang sumira sa awkward silence. Ayaw na sa akin ng asawa ko, Senor, patuloy ni Maria. Ngayon hindi na napigilan ang luha. May isang patak na tumulo sa likod ng kamay niyang mahigpit na nakakuyom. Successful na siya ngayon, importanteng tao na. Musika, sabi niya hindi na ako karapat-dapat samahan siya. Dahilan lang ako ng hiya sa career niya. Sa pagdinig ng confession na iyon, medyo napiit ang panga ni Don Eduardo. Musika,
Mas mahigpit na hinawakan ng kulubot niyang kamay ang ulo ng wooden cane niya. Bilang taong dekada nang nakalubog sa legal world. Musika, nakakita na siya ng maraming ganitong cases. Ang klitse na kwento ng taong nakalimot sa pinagmulan kapag mayaman na. Ng loyalty na ipinagkanulo ng ningning ng pera at posisyon. Gayunpaman, marinig ito ng direkta mula sa isang mabuti at matamis na babae tulad ni Maria ay nagpainit pa rin ng dugo niya sa galit. Bobo siya, sabi bigla ni Don Eduardo. Matatag ang boses bagaman mahina. Nagulat na tumingin si Maria. Hindi niya inaasahan ang ganong direct comment mula sa educated na matanda. Anong ibig niyong sabihin? Matigas na tumingin si Don Eduardo sa mata ni Maria. Matalas ang tingin pero nakakaaliw. Parang nagbibigay ng magic strength na nagpapalakas ng kaunti kay Maria. Anak, sa mundong ito maraming tao na bulag ang mata. Musika, sabi ni Don Eduardo ng philosophical. Nabibighani sila sa mga basag na salamin na sumasalamin sa araw. Iniisip na magagandang alahas. Para habulin ang mga basag na salamin na iyon. Handa nilang itapon ang tunay na diamante na mahigpit nilang hinawakan sa loob ng maraming taon. Ang asawa mo ay isa sa kanila. Nabighani siya sa basag na salamin hanggang nakalimutan na itapon lang niya ang pinakamahalagang diamante sa buhay niya. Nabigla si Maria. Ang mga salita ng matanda ay maganda at tumama mismo sa puso niya. Sa buong panahon, palagi siyang pinaparamdam ni Jose na walang kwenta, parang basura na itatapon. Pero ang hindi kilalang matandang ito, kakakilala lang niya 0 minuto na ang nakalipas, ay tinawag siyang diamante. Pero hindi po ako diamante, Senor, tutol ni Maria ng mahina. Mababa pa rin ang self-esteem niya. Ordinaryong babae lang ako. Walang mataas na titulo. Hindi mayaman. Hindi maganda tulad ng mga ka-work ng asawa ko. Ang ganda ng mukha at titulo ay nawawala sa panahon. Anak mabilis na putol ni Don Eduardo. Pero ang sincere heart na nangahas tumulong sa matanda sa boss kahit siya mismo may problema. Iyan ay lutsuri na bihira. Iyan ang tunay na diamante. At maniwaala ka, balang araw ay iyak ng dugo ang asawa mo pag narealize niya kung ano ang pinakawalan niya ngayon. Ang mga salita ni Don Eduardo ay parang sariwang tubig na nagdidilig sa tuyong lupa sa puso ni Maria. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap ang divorce letter, nakaramdam si Maria ng kaunting halaga. Musika, nakita siya bilang tao, hindi bilang bagay na expired na. Salamat po, Senor. Napakabuti ninyo, sabi ni Maria ng sincere habang pinupunasan ang natitirang luha sa pisngi. Dasal ko na palagi kayong mahalin ng mga anak ninyo. Dahil napakatalino ninyong tao. Misteryoso ang ngiti ni Don Eduardo sa pagdinig ng blessing na iyon. Hindi siya umuo o umiling. Hinaplos lang niya ng mahina ang kamay ni Maria na nasa backrest ng upuan. Itago mo ang luha mo, anak. Huwag umiyak para sa taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Itaas mo ang ulo. Wala kang ginawang masama. Hayaang makita ng mundo na malakas ka. Hindi nagtagal, malakas na sumigaw ang konduktor. Courts, family court, mga bababa, maghanda na. Nagulat si Maria. Napakabilis ng maikling biyahe na ito. Muling matindi ang tibok ng puso niya pagka-realize na narating na ang battlefield. Dito po ako bababa, Senor, paalam ni Maria ng magalang. Mabilis siyang tumayo at reflex na inabot ulit ang kamay kay Don Eduardo. Saan po kayo bababa? Tulungan ko po kayong lumipat sa gilid para mas komportable kung sasakay pa ng iba. Dahan-dahan ding tumayo si Don Eduardo. Hawak ang kamay ni Maria bilang suporta. Dito rin ako bababa, anak. Nagtaka si Maria. May affair din po kayo sa court. May maliit na ayusin. Gusto ko ring samahan ka, sagot ni Don Eduardo ng tahimik habang dahan-dahan naglalakad papuntang exit door. Uy, huwag na po mag-abala, Senor, siguro pagod na kayo. Tanggi ni Maria na nahihiya. Hindi abala, sa kabaligtaran. Gusto kong tiyakin na makakapasok ka doon nang nakaangat ang ulo. Ituring mo itong paraan ko ng pagbayad dahil tinulungan mo ako kanina. Sabi ni Don Eduardo ng matigas pero may humor. Huminto ang boss sa stop sa harap ng imponente, pero malamig na building ng court para kay Maria. Baba muna si Maria. Pagkatapos patiently tinulungan si Don Eduardo sa mataas na steps ng boss. Pareho na silang nakatayo sa sidewalk, nakatingin sa entrance ng building na magdedesisyon sa kapalaran ng kasal ni Maria. Lalong tumitindi ang araw, pero ang presensya ni Don Eduardo sa tabi niya ay nagbibigay ng kakaibang peace kay Maria. Hindi na siya nag-iisa sa pagharap sa mundo. Kahit matanda lang nakakakilala lang ang kasama. Mas mabuti iyon kaysa mag-isang dumating na talunan. Huminga ng malalim si Maria. Pinupuno ulit ng bagong lakas ang baga niya. Kasama si Don Eduardo. Naglakad siya papasok sa pinto ng court.
Handa nang harapin si Jose at lahat ng yabang niya. Hindi alam ni Maria, ang maliit na hakbang ng matanda sa tabi niya ay magdudulot ng malaking gulo sa loob ng building na iyon. Sa madaling panahon, ang family court building ay matatag na nakatayo ng may malalaking pillars na parang nagsasabing dito, sinusubok at dinidesisyunan ng martilyo ng Judge ang lahat ng banal na pangako. Pumasok si Maria sa courtyard nang matindi ang tibok ng puso. Mabigat ang hangin sa paligid, siguro dahil sa ura ng lungkot at galit ng maraming couples na pumupunta rito para maghiwalay. Sa tabi niya, mabagal pero sigurado ang lakad ni Don Eduardo. Ang wooden cane niya ay tumatama sa ceramic floor ng lobby ng regular. Ang contrasting appearance nila ay nakakaagaw ng pansin ng ilan. Si Maria, bata pa nang may namamaga ang mukha at simpleng damit, kasamang matanda na luma at hindi bagay ang damit sa eleganteng government building. Pagdating malapit sa reception counter, huminto si Maria. Nahihiya siya kung dadalhin pa niya ang matandang kakakilala lang sa drama ng kasal niya na nakakahiya. Para sa kanya, sobra na ang kabutihan ni Don Eduardo sa pagsama sa kanya pababa ng boss. Musika, Senor, maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang dito. Sabi ni Maria ng mahina habang iniikot ang katawan para harapin si Don Eduardo. Kung may ibang ayusin po kayo, tuloy niyo na po. Ayaw kong abalahin kayo na maghintay ng hearing ko na maaaring matagal dito. Saka hindi masyadong pleasant ang environment para sa matatanda. Ngumiti ng bahagya si Don Eduardo. Ang wrinkles sa gilid ng mata niya ay lumiit ng friendly. Hindi siya gumalaw kahit kaunti sa posisyon niya. Aling Maria, ang matanda tulad ko ay maraming free time. Sa bahay mag-isa, walang kausap. Saka mainit sa labas. Dito may aircon. Malamig. Payagan mo akong maupo saglit sa waiting area. Pahinga rin ang mga binti ko. Nagduda si Maria sa pagtingin sa matanda. Pero, Senor, pagdating ng asawa ko, baka magsalita siya ng bastos. Ayaw kong ma-offend kayo o mapasigawan din. Medyo temperamental ang asawa ko kapag hindi sinusunod ang gusto niya. Medyo naging serious ang mukha ni Don Eduardo. Bagaman hindi nawala ang ngiti. Mahina niyang hinaplos ang likod ng kamay ni Maria. Kaya nga gusto kong nandito. Gusto kong makita mismo kung anong klaseng lalaki ang nangahas na sayangin ang educated at mabuting babae tulad mo. Huwag mag-alala sa akin. Marami ng experience ang matandang ito sa buhay. Ang sigaw o sermon ng bata ay hindi magbibigay sa akin ng heart attack. Sa pagkarinig ng aling na idinagdag ni Don Eduardo, napukaw ang puso ni Maria. May sincere respect sa pagtawag na iyon. Bagay na matagal nang nawala sa bibig ni Jose. Sa wakas tumango si Maria ng resigned. Pero sa loob ay relieved siya. Sa totoo lang, natatakot siyang harapin si Jose mag-isa. Ang presensya ni Don Eduardo, kahit nakaupo lang na tahimik na stranger, ay nagbibigay ng kaunting security. Pakiramdam niya ay may ama na handang ipagtanggol ang anak. Sage po, Senor. Maupo po tayo sa waiting area doon. Anyaya ni Maria. Naglakad sila papuntang row ng waiting chairs na nakahanay sa koridor papuntang main hearing room. May ilang tumitingin sa kanila ng curious. May guard pa na suspicious na tumingin kay Don Eduardo dahil hindi presentable ang itsura. Gayunpaman, nakataas ang baba si Don Eduardo sa paglalakad. Walang pakialam sa disapproving looks ng tao. May kakaibang confidence sa sarili niya. Parang sarili niyang bahay ang building na ito. Nang maupo sila, patuloy na pinipilipit ni Maria ang laylayan ng dress niya. Ang mata niya ay naglilibot ng restless. Naghihintay ng figura ni Jose. Nandiyan pa ang takot. Ang imahe ni Jose na darating ng may branded suite. Matindig perfume at masasakit na salita ay nagpapabalikwas ng tiyan ni Maria. Tahimik ka, anak, bulong ni Don Eduardo sa tabi niya. Parang naririnig niya ang anxiety sa dibdib ni Maria. Huminga ng malalim. Huwag mo siyang makitang nanginginig. Kung makita kang mahina, mas magiging winner ang pakiramdam niya. Sinunod ni Maria ang payo. Huminga ng malalim habang pinipigil ang tibok ng puso. Noon to ba kayo nakaranas ng ganito? Tanong ni Maria ng mahina, para madistract ang nerbiyos sa pag-uusap. Tumingin si Don Eduardo sa malayo. Pinagmamasdan ang painting ng scales of justice sa opposite wall. Nakakita na ako ng libu-libong tao na umiyak sa mga building tulad nito, anak. Nakakita ako ng umiyak sa regret, sa sakit at sa kaligayahan sa paglaya sa suffering. Masakit nga ang diborsyo, pero minsan ito ang pinto patungo sa tunay na kaligayahan. Binibiyak ng Diyos ang puso mo ngayon, siguro para iligtas ang kaluluwa mo sa hinaharap. Ang matalinong salita ay muling tumagos sa kalalim-laliman ng kaluluwa ni Maria. Pakiramdam niya ang matanda sa tabi niya ay hindi ordinaryo. Masyadong maayos ang pagsasalita niya,
para ordinaryong boss passenger lang. Pero hindi naglakas loob si Maria na magtanong pa kung sino talaga si Don Eduardo. Sapat na sa kanya na si Don Eduardo ang guardian angel niya ngayon. Number A15. Plaintiff at defendant. Maghanda na po. Ang boses ng pagtawag sa speaker. Umalingaw-ngaw sa koridor. Nagulat si Maria. Hindi yon ang tone niya. Pero ang boses na yon ay nagpapaalala na lalong lumalapit ang oras ng hearing. Tumingin siya sa wall clock. Halos siyam na. Dapat dumating na si Jose. Bigla. Musika. Mula sa main entrance. Narinig ang malakas na tunog ng dress shoes na tumatama sa sahig. Hakbang na puno ng confidence at arrogance. Kilala na kilala ni Maria ang tunog na iyon. Bigla siyang napiit ang katawan. Ayan na. Bulong ni Maria ng mahina. Namutla ang mukha niya. Tumungo rin si Don Eduardo sa tinitingnan ni Maria. Apalapit ang isang guwapo pero mayabang na young man. Suot ang branded suit na well-aroned. Impeccable white shirt, musika, at silk tee. Sa likod niya ay isa pang lalaki na may dalang thick briefcase ng documents. Apparently ang lawyer niya. Dumating si Jose ng parang hari. Musika, hindi siya tumitingin sa kaliwa o kanan. Diretso ang tingin sa harap. Parang kailangan magsidilin ang lahat ng tao sa hall para bigyan siya ng daan. Makapal ang aura ng yabang na lumalabas sa kanya. Pinikit ni Don Eduardo ang mata. Matigas na nakatingin sa papalapit na figura ni Jose. Mas mahigpit na hinawakan ng matandang kamay ang ulo ng wooden cane. Hindi sa takot kundi para pigilan ang galit sa atitude ng batang ito na feeling makapangyarihan. Ayan pala ang tipo, isip ni Don Eduardo. Tingnan natin kung gaano kataas makalipad bago masira ang pakpak niya. Tinungo ni Maria ang ulo para itago ang mukha, pero huli na. Nakita na siya ni Jose. Mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa labi ni Jose nang makita ang asawa niyang nakaupo sa sulok ng waiting area. Binago ni Jose ang direksyon papunta kay Maria ng may contempt look. Musika, handa nang ilabas ang unang salita para sirain ang moral ni Maria bago pa magsimula ang hearing. Hindi man lang napansin ni Jose ang presensya ng matandang itsura luma na tahimik na nakaupo tulad ng estatwa sa tabi ni Maria. Nagmamasid sa bawat galaw niya tulad ng agila na nakatutok sa pre. Lalong tumataas ang araw, pero malamig na malamig ang temperature sa lobby ng family court para kay Maria. Nakatayo si Jose ng direkta sa harap niya. Matuwid ng may arrogance na parang pinupuno ang buong kwarto. Ang amoy na mamahaling perfume ni Jose na nakakairita sa ilong ay lalong nagpapabalikwas ng tiyan ni Maria. Nagpapaalala sa stranger na ngayon nakaharap sa kanya, hindi na ang asawang kilala niya noon. Sa tabi ni Jose ay nakatayo ang isa pang eleganteng lalaki. Yakap-yakap ang leather briefcase ng may arrogant gesture. Paminsan-minsan inaayos ang mamahaling salamin, habang nakatingin kay Maria ng may paghamak. Ang galing, bukas ni Jose ng sarcastic at matalas. Sinadya niyang malakas ang boses, para mapatingin ang mga tao sa paligid. Sa wakas dumating ka rin. Musika. Akala ko magtatago ka sa banyo, buong araw umiyak sa takot na harapin ako. Huminga ng malalim si Maria, habang pinipilit ituwid ang likod na pakiramdam niya ay mahina. Naalala niya ang payo ni Don Eduardo kanina. Huwag kang umusika, magmukhang mahina. Dumating ako dahil legal obligation. Diyos. Iginalang ko ang citation ng hearing. Sagot ni Maria ng mahina pero malinaw. Umirap si Diyos. Maikli at masakit na tawa ang lumabas sa labi niya. Iginalang ang batas. Aba, ang ganda ng pananalita. Magising ka, Maria. Tingnan mo ang itsura mo na gusot at neglected. Paano ka nakarating dito? Sa jeep o baka naglakad para kaawaan ng tao? Amoy araw at alikabok ka. Namula ang mukha ni Maria. Kumalat ang hiya, musika, hanggang tenga niya. Alam na alam ni Jose ang weak points niya. Musika, sa boss ako dumating, Jose. Honest na sagot ni Maria. Bas. Ulit ni Jose ang salitang iyon ng may disgusto. Parang inamin lang ni Maria na kumakain siya ng basura. Tumingin siya sa lalaki sa tabi niya. Narinig mo ba, Rodrigo? Ang asawa ng senior lawyer sa top firm ay sumasakay ng ordinary boss. Anong kahihiyan? Buti na lang matatapos na ang status na iyan. Hindi ko may maging kung malaman ng EI clients ko na ang asawa ko ay nagsisiksikan at naghahalo ng pawis sa lower class. Paulit-ulit na tumango si Rodrigo ng sumang-ayon. Mapang-asar ang ngiti sa labi. Iba talaga ang klase, Boss Jose. Tama ang desisyon ng boss. Ang ganitong uri ng babae ay magiging stain lang sa image ng top company natin. Kumukulo ang dugo ni Maria sa galit. Pinag-usapan siya na parang inanimate object na walang tenga o feelings. Ang mapublicly humiliate ng sariling asawa at stranger ay talagang masakit. Ipakikilala ko sa iyo, Maria.
Ito si Rodrigo, sabi ni Jose habang itinuro ang kuligya niya gamit ang thumb. Walang kaunting respeto kay Maria. Class valedictorian sa law at siya ang lawyer na magtitiyak na lalabas ka rito nang walang dala, kahit ano maliban sa lumang damit mo. Kaya advice ko, sa halip na mapahiya ka roon sa loob sa legal arguments ni Rodrigo na hindi maiintindihan ng probinsya mong utak, mas mabuti sumuko ka na ngayon. Mabilis na chinis ni Jose ang daliri. Inabot ni Rodrigo ang thick blue folder mula sa briefcase at brutal na ibinato sa dibdib ni Maria. Pinipilit na hawakan niya. Pirmahan mo ito ngayon. Utos ni Jose ng malamig. Matigas ang tingin, puno ng intimidation. Ito ay declaration na renounce mo lahat ng claim sa conjugal properties. Ang bahay, ang kotse, ang lupa, lahat nakapangalan sa akin dahil ako ang nagbayad ng monthly. Ikaw ay libre lang na nakatira. Pirmahan mo at bibigyan kita ng 5,000 bilang charity para makabalik ka sa probinsya mo at magtayo ng karinderya. Tumingin si Maria sa blue folder, sa kamay niya nang nanginginig sa galit. 5,000. Ganito pala binigyan ng halaga ni Jose ang dedication. Pawis at loyalty niya sa loob ng 5 taon. Kasama siya mula 0 sa 5,000 lang. Samantalang ang bahay nila, ang down payment ay galing sa savings ni Maria mula sa pananahi, araw-gabi bago pa sumikat si Jose. Hindi ako pipirma, Jose, tanggi ni Maria. Nanginginig ang boses niya habang pinipigilan ang iyak. Magkasama nating binili ang bahay na iyan. Ang down payment galing sa pera ko. May karapatan ako roon. Namula sa galit ang mukha ni Jose. Lumabas ang ugat sa lig niya. Hindi niya inaasahan na si Maria, nakaraniwang tahimik at obedient, ngayon ay maglalakas loob na kontrahin siya sa harap ng koligye. Walang hiya, sutsot ni Jose. Lumalapit ng isang hakbang hanggang ilang inches na lang ang mukha niya kay Maria. Sinasubukang physically intimidate. Gusto mong maglaro ng matigas. Akala mo may halaga ang konting pera mo noon. Ako ang nagbayad ng natitira. Parsito ka lang, alakdan. Huminto ang bastos na salita ni Jose sa hangin. Ang nagliyab niyang mata ay biglang na-distract ng figura ng matandang tahimik na nakaupo sa bench sa tabi kung saan nakatayo si Maria. Ang matandang may lumang damit at wooden cane na matagal nang nakikinig ng tahimik. Pero ngayon ay nakatingin kay Jose ng malamig at kakaiba. Nagkunot-no si Jose. Naiinis sa presensya ng stranger na sumisira sa view malapit sa kanya. Inundayan niya ng kamay si Don Eduardo. Parang tinataboy ang pulubi. Umalis ka rito, matanda. Huwag kang makikinig sa usapan ng importanteng tao. Usapan ito ng mag-asawa, hindi free show, sigaw ni Jose ng bastos. Ni hindi man lang gumalaw si Don Eduardo. Dahan-dahan lang inayos ang posisyon ng Kenya, musika, at pagkatapos ngumiti ng bahagya. Ngiti na puno ng mystery. Tuloy lang po, anak. Enjoy na enjoy ako sa show. Bihira akong makakita ng taong naghuhukay ng sariling libing gamit ang matalas niyang dila. Nabigla na nakatitig si Jose ng malaki ang mata. Deeply offended. Anong sinabi mo? Loko-lokong matanda na hindi marunong sa lugar niya. Oy, security, nasaan kayo? Paano nakakapasok ang Trump sa waiting area ng court? Nakakaabala lang. Tumingin si Jose kay Rodrigo. Rodrigo, tawagan mo ang security. Sabihin mo palisin nila nang hila-hila itong matanda. Ang amoy niya ay nakakadistract sa akin. Jose, sigaw ni Maria ng spontaneous. Hindi matiis na mapahiya si Don Eduardo ng ganon. Gumawa siya ng hakbang para takpan si Don Eduardo sa tingin ng asawa. Huwag kang bastos sa matatanda, musika. Tinulungan ako nitong senor kanina sa boss. Mabuting tao ito, mas educated pa sa iyo. Tumawa ng malakas si Jose sa pagdinig ng depensa ni Maria. Ah, kaya pala ito ang bagong kaibigan mo, pulubi sa boss. Hahaha. Uy, Maria, bumaba talaga ang level mo. Musika, magdidiborsyo sa importanteng abogado at ngayon humanap ng protector na amoy pobre. Perfect. Bagay kayo, pareho kayong miserable. Tumawa rin ng mapang-asar si Rodrigo. Inaayos ang tii ng mayabang. Hayaan mo na, boss. Hindi worth na bumaba tayo sa level para makipag-away sa loko-lokong matanda. Sayang ang oras. Mas mabuti pilitin mo ang asawa mo na magpirma at tapusin na natin. Huminto ang tawa ni Jose. Muling inilagay ang galit na mukha kay Maria. Ignoring si Don Eduardo na tahimik pa ring nakaupo sa likod. Musika ni Maria. Pakinggan mo, Maria, ubos na ang pasensya ko. Pirmahan mo ngayon o siguradong sa loob. Sa hearing room ay ilalantad ko lahat ng kahihiyan mo. Gagawin kong hindi ka na makapagpakita ng mukha sa lungsod na ito magpakailanman. Naparalisa si Maria. Tumutulo ang luha niya. Pakiramdam niya ay sobrang liit niya sa harap ng power ni Jose sa likod ni Maria.
Dahan-dahan na tumayo si Don Eduardo. Tahimik ang galaw niya, pero naglalaman ng malakas na aura ng authority. Sobrang kontrast sa lumang damit niya. Anak Diyos. Matindi, malalim at resonant ang boses ni Don Eduardo. Musika na nagpatungo kay Jose ng reflex. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang yabang na ito? Ayoko, magsalita ka ng may respeto sa asawa mo at sa matatanda. Dahil sa mundo ng batas na ipinagmamalaki mo, ang ethics ay nasa itaas ng lahat. Tumingin si Jose kay Don Eduardo nang nagliyab ang mata. Umabot sa peak ang emotions niya sa pakiramdam na sinasermonan ng lower class. Sino ka ba para magbigay ng payo sa akin? Ano ang alam mo sa batas? Ako si Jose, skilled lawyer sa pinakamalaking firm sa lungsod. Ikaw ay alikabok lang sa sapatos ko. Umalis ka bago ko tawagan ang guard para hilahin kang paalis. Mahaba lang huminga si Don Eduardo. Umiling ng dahan-dahan, parang nakatingin sa batang suwail at walang direksyon. Hindi man lang alam ni Jose na ang sigaw, musika, na iyon ang pinakamalaking mistake ng buhay niya. Nagising niya, musika, ang higante na ang larawan ay sinasamba niya sa wall ng office niya. Pero ang totoong mukha ay hindi niya nakilala. Biglang natahimik ang lobby ng court. Parang nasipsip ang hangin ng lubos dahil sa tensyon na umabot sa mats. Si Jose, na nasaktan ang pride sa sermon ng matanda, umirap ng bastos. Ang kamay niyang may hawak ng pen ay nakaturo sa mukha ni Don Eduardo. Nanginginig sa contained rage, malapit ng sumabog. Pakinggan mo akong mabuti, matanda. Ungol ni Jose nang nagliyab ang mata na puno ng threat. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung magsalita ka ulit, ay demanda kita sa causing distress. Usapan ko ito sa asawa kung hindi marunong sa lugar niya. Muling ibinaling ni Jose ang galit kay Maria. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Maria ng brutal, na nagpaungol sa sakit ang babae. Jose, nasasaktan ako. Daing ni Maria habang pinipilit bitawan ang hawak ng asawa. Pirmahan mo ngayon. Musika, sigaw ni Jose habang pinipilit ibigay ang blue folder sa dibdib ni Maria. Huwag kang umasa na may Prince Charming na sasagip sa iyo. Magising ka sa realidad, Maria. Wala ka nang wala ako. Bitawan mo siya. Ang boses na iyon ay sumabog. Hindi galing kay Maria, kundi kay Don Eduardo. Ngayon ay hindi na boses ng mahinang matanda. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw ng puno ng authority at may dignity na nagpapaliit sa courage ng sino man. Nagulat si Jose. Reflex na binitawan ang hawak sa braso ni Maria. Gumawa si Don Eduardo ng hakbang pasulong. Malakas at matindi ang tunog ng wooden cane niya sa ceramic floor. Tumayo siyang matuwid, inilabas ang dibdib. Parang nawala ang bigat ng edad na nakayuko sa likod niya kanina. Ang matandang mata na dating blanco ay ngayon matalas na nakatingin kay Jose tulad ng agila na nakatutok sa prey. Mula kailan ang firm ng Cruz at Associates ay nag-hire ng market dogs bilang senior associate? Tanong ni Don Eduardo ng malamig at precise. Natigilan si Jose. Malaki ang pagkakabukang ng mata niya. Ang pangalan ng firm ay binigkas ng may specific pronunciation na hindi pwedeng alam ng ordinaryong tao. Cruz at Associates ang workplace niya. Isa sa pinaka-prestigious law firms sa bansa. Paano niyo po alam ang pangalan ng office ko? Tanong ni Jose nang nautarot. Nagsisimula ng mag-wobble ang arrogance niya. Hindi sumagot si Don Eduardo. Dahan-dahan niyang inayos ang collar ng checkered shirt niyang luma. Pagkatapos, ng may calm pero meaningful movement, sinuklay niya pabalik ang puting buhok gamit ang daliri. Ngayon malinaw na nakalantad ang mukha niya sa ilalim ng lobby lights. Matigas ang jawline, matangos ang ilong at ang characteristic mole sa ilalim ng kaliwang mata ay malinaw na nakikita. Si Rodrigo, ang kolege ni Jose na nakatayo sa likod, biglang natigilan. Bumagsak ang briefcase na yakap-yakap niya sa sahig ng malakas. Rodrigo, anong nangyari sa iyo? Naguguluhang tumingin si Jose sa kolege niya na biglang namutla na parang nakakita ng multo. Nanginginig ng husto ang katawan ni Rodrigo. Nakatutok ang mata niya sa mukha ni Don Eduardo, nang may horror mixed with extraordinary admiration. Boss, bulong ni Rodrigo ng paos. Itinuturo si Don Eduardo nang nanginginig ang daliri. Boss Jose, tingnan niyo ng mabuti. Tingnan niyo ng mabuti. Anong titingnan ko? Sigaw ni Jose ng inis. Pagkatapos muling tumingin ng mabuti sa matanda sa harap niya. Doon biglang parang tumigil ang oras para kay Jose. Pinagmasdan ng mata niya ang matandang mukha. Lumipad ang memory niya sa giant oil painting na 2 meters high na nakasabit ng majestically sa main lobby ng Cruz at Associates. Ang painting ng founder ng firm, living legend ng legal world, ang Diyos ng hustisya, na ang mga books ay naging Bible para sa lahat ng law students sa bansa. Ang figura na idol niya palagi,
na may picture sa desk niya bilang motivation. Pero hindi pa nakilala personally dahil matagal nang retired ang legend at lumayo sa outside world. Ang mukha sa harap niya, bagaman mas matanda at payat kaysa sa painting, ay iyon mismo. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Jose. Ang mukha niyang dating pula sa galit ay ngayon maputi na parang papel. Parang gelatina ang pakiramdam ng binti niya. Malalaking pawis na parang butil ng mais ang nagsimulang lumabas sa noo niya. Ang puso niyang dating matindi sa excitement ay ngayon matindi sa terror na sumasakop sa kanya. Don Eduardo, bulong ni Jose, halos hindi marinig ang boses, nilamon ng extraordinary fear. Ngumiti ng bahagya si Don Eduardo. Pero hindi ang friendly smile kanina sa boss. Malamig na ngiti ng Supreme Judge na handa na magdikta ng death sentence. Mukhang hindi pa lubusang bulag ang mata mo, Jose Cruz, sabi ni Don Eduardo ng calm. Binabanggit ang full name ni Jose ng precise. Akala ko nakalimutan mo na ang mukha ng founder ng lugar kung saan ka kumikita ng pera. Biglang bumagsak ang mundo ni Jose. Nanginginig ng husto ang tuhod niya na kailangan niyang humawak sa backrest ng chair para hindi bumagsak. Ang matandang itsura pulubi na ininsulto niyang Trump, tinawag na amoy pobre, sinubukan pa niyang palisin tulad ng aso, ay si Professor Eduardo Cruz SR, sole owner ng law firm kung saan siya nagtatrabaho. Ang taong may full control sa career at future niya. Si Maria, na nakatayo sa tabi ni Don Eduardo, confused na nakatingin sa drastic change na iyon. Nakikita niya ang asawa niyang kanina ay mabangis na leon. Ngayon ay maliit na daga na takot na takot. Jose, anong nangyari? Tanong ni Maria ng innocent. Hindi naiintindihan ang situation. Hindi nakasagot si Jose. Paralisado ang dila niya. Nakabara ang lalamunan. Si Rodrigo, na unang nakabawi, agad na yumuko ng malalim. Halos 70 degrees kay Don Eduardo. Puno ng takot at exaggerated respect ang body posture niya. Pasensya po, Professor. Hindi ko po kayo nakilala sa damit na iyan. Patawarin niyo po ang bastos ko, Professor. Dinala lang po ako ni Jose. Wala akong alam. Nautang-utal si Rodrigo sa panik. Sinasubukang hugasan agad ang kamay para mailigtas ang sarili. Hindi tumingin si Rodrigo kay Don Eduardo. Nakatutok pa rin ang tingin niya kay Jose. Napetrified pa rin nang nakabuka ang bibig. Sabi mo nakakahiya ang asawa mo dahil sumasakay ng boss. Tanong ni Don Eduardo. Mahina pero matalim. Ako rin sumakay ng boss ngayon. Ibig sabihin nakakahiya rin ako para sa iyo. Umiling ng mahina si Jose. Nagsisimula ng mamuo ang luha ng takot sa eyelids niya. Hindi po, hindi, Professor. Hindi po yon ang ibig ko sabihin. Sumpa ko hindi ko po alam na kayo iyon. Sumpa ko, Professor, kung alam mo na ako iyon, hahalikan ko pa ang paa niyo. Musika, iyan nga. Mabilis na putol ni Don Eduardo. Pero dahil akala mo mahirap lang ako, pakiramdam mo may karapatan kang apakan ako. Iyan ang mentality ng mga abogado na tinuruan ko sa firm ko. Lalong tumaas ang boses ni Don Eduardo sa dulo ng sentence na umalingaw-ngaw sa kwarto. Pakiramdam ni Jose ay parang binagsakan ng kidlat sa tanghaling tapat. Kung magpapatotoo si Professor Eduardo laban sa kanya, tapos na siya. Walang judge sa bansa na maglalakas loob na kontrahin ang credibility ng Eduardo Cruz SR. Hindi lang matatalo sa divorce hearing. Magiging pieces din ang career niya bilang abogado. Ang pangalan niya ay ilalagay sa blacklist sa buong legal community. Professor, please, huwag niyo po gawin yon. Bigla na lang lumuhod si Jose sa malamig na sahig ng lobby. Nakalimutan ang pride na wasak na. Niyakap niya ang binti ni Don Eduardo habang umiyak ng malakas. Pakiusap po, Professor. Ang career ko, ang future ko huwag niyo po sirain, Professor. Pupuntahan ko ang demand. Kakanselahin ko ang diborsyo. Babalikan ko si Maria. Please po, Professor. Talagang pathetic at satisfying ang scene na yon para sa sinumang makakakita. Si Jose, na kanina dumating na parang hari, ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ng taong ininsulto niya. Tinungo ni Maria ang mukha. Hindi niya matiis tingnan, pero nakakadiri rin ang falseness ng asawa niya. Si Jose ay nagmamakaawa hindi dahil sa pag-ibig sa asawa, kundi sa takot na maghirap at mawalan ng posisyon. Tumingin ng malamig si Don Eduardo kay Jose na nakaluhod sa paanan niya. Ni hindi siya na-touch. Dahan-dahan niyang inalis ang paa. Bitawan ang yakap ni Jose. Huli na para mag-acting, Jose, sabi ni Don Eduardo ng malamig. Nagmamakaawa ka hindi dahil nagsisisi ka sa pananakit sa asawa mo, kundi dahil natatakot kang mawalan ng mundo mo. Karapat-dapat ang asawa mo na makuha ang kalayaan niya ngayon. Karapat-dapat siyang makalaya sa alakdan tulad mo. Tumayo ka, huwag ka nang magpahiya pa. Tapusin natin ito sa harap ng judge ng tulad ng lalaki,
tulad ng dapat sa responsible sa mga gawa niya. Pagkatapos tumingin si Don Eduardo kay Maria. Musika, inabot ang kulubot pero matigas na kamay. Halika, Aling Maria, pumasok na tayo. Huwag kang matakot. Nasa panig mo ang hustisya. Si Maria o musika ay hinawakan ang inabot na kamay ng may emosyonal na luha. Naglakad siyang pumasok sa hearing room nang nakaangat ang ulo, kasama ang legend ng batas sa tabi niya. Samantalang si Jose, nang may hesitant steps at empty soul, nagdadagdag ng paa sa likod papuntang court, na magiging libingan ng sarili niyang yabang. Ang hearing room number 3 ay mas malamig at mabigat kaysa karaniwan. Ang mapuputing peo-faded walls at mahabang wooden benches ay silent witnesses sa tensyon na nakabitin sa hangin. Sa plaintiff table, nakaupo si Jose ng slumped ang katawan. Wala na ang proud straight back. Maputla ang mukha niya. Nakatitig ang mata niya sa empty pa na court table. Patuloy na dumudugan ng malamig na pawis ang sentido niya, kahit malakas ang hum ng aircon sa kwarto. Sa tabi niya, si Rodrigo, ang colleague lawyer na karaniwang smooth at kuning ang dila. Ngayon ay nakaupo ng stiff tulad ng watch statue na malapit ng matunaw. Ni hindi niya binubuksan ang briefcase niya. Alam na alam ni Rodrigo na nakasalalay ang career nilang pareho sa kwartong ito. Madali siguro labanan si Maria. Pero labanan ang siya daw ng higante sa likod ni Maria ay suicide. Sa kabilang side, sa defendant table, tahimik na nakaupo si Maria. Nakakuyom ang mga kamay niya sa lap niya. Sa tabi niya ay nakaupo ang figura ni Don Eduardo. Kahit suot lang ang lumang checkered shirt at faded pants, ang dignity aura na lumalabas sa kanya ay nagpaparamdam na parang throne ng hari ang simple wooden chair na iyon. Nakaupo si Don Eduardo ng matuwid. Paehong kamay nakapatong sa wooden cane niya. Nakapikit ang mata niya saglit. Parang nagme-meditate habang naghihintay ng battle. Tinawag ng clerk na pumasok ang court. Bumukas ang side door. 3 judges na may black robes at white tees ang pumasok sa kwarto. Lahat ay tumayo. Ang presiding judge, middle-aged man na may thick glasses at severe face, naglakad papuntang center chair. Gayunpaman, nang tumingin ang mata niya sa buong kwarto bago umupo, bigla siyang huminto. Nakatutok ang mata ng presiding judge sa matanda sa defendant table. Pinikit niya ang mata. Tiniyak na hindi nagkakamali ang paningin niya. Isang segundo pagkatapos, ang severe face na iyon ay naging surprised mixed with extraordinary respect. Nakilala niya. Ito ang thesis director niya noon. Dating magistrate ng Supreme Court, na internationally recognized ang integrity. Professor Eduardo, bulong ng presiding judge nang hindi sinasadya. Malinaw na narinig dahil sa katahimikan ng kwarto. Nagulat ding tumingin ang 2 associate judges. Pagkatapos reflex na yumuko ng kaunti papuntang defendant table. Rare gesture ng respect sa courtroom. Binuksan ni Don Eduardo ang mata, ngumiti ng bahagya, pagkatapos tumango ng calm, puno ng dignity. Please po, ituloy niyo ang noble duty niyo. MR Presiding Judge. Ituring niyo akong wala rito. Matanda lang akong sumama sa kakilala para maghanap ng hustisya. Ang frase na, ituring niyo akong wala rito, ay nagkaroon ng opposite effect. Ang presensya ni Don Eduardo ay lubusang nagbago ng atmosphere ng kwarto. Nilunok ng presiding judge ang laway. Aware na directly supervised ng Griot Master ang hearing na ito. Biglang tumaas sa highest level ang standard ng justice sa kwartong ito. Walang puwang sa dirty play. Very well po, Professor. Salamat sa presensya ninyo. Honor po para sa amin. Sagot ng presiding judge ng medyo nervous pero courteous ang boses. Pagkatapos matigas na tumingin kay Jose, ang tingin na parang nagsasabing, naghanap ka ba ng kamatayan o ano? Nangahas kang labanan ang protektado niya. Tinamaan ng presiding judge ang gavel 3 beses. Open na ang hearing. MR Plaintiff Jose Cruz. Matindi at authoritative ang boses ng presiding judge. Sa demand na inyong isinumite ay nakasulat na hiniling nyo ang diborsyo sa ground ng incompatibility. At hiniling din ang full control sa lahat ng conjugal properties. Alleging na ang asawa ninyo, si GNG, Musika, Maria, ay walang economic contribution. Nananatili po ba kayo sa demand na iyan? Tahimik ang kwarto. Lahat ng tingin ay nakatutok kay Jose. Pinilit ni Jose na buksan ang bibig. Pero nakabara ang boses niya. Paralisado ang dila niya. Sumulyap siya kay Don Eduardo. Ang matanda ay hindi siya tinitingnan. Diretso lang ang tingin ng calm. Pero alam ni Jose na isang maling salita na lalabas sa bibig niya. Isang kasinungalingan pa na bibigkasin sa harap ng master niya at tapos na siya. Madali lang sirain ni Don Eduardo ang reputasyon niya sa isang phone call lang sa Bar Association. Bigyan ng nudge si Rodrigo sa ilalim ng table. Nagbibigay ng panic signal. Withdraw, boss, withdraw. Huwag kang maging baliw,
Bulong ng body language ni Rodrigo. Nanginginig si Jose. Musika. Naalala niya ang threat ni Don Eduardo sa lobby kanina. Zero ang integrity mo. Kung ipipilit niyang iwan si Maria sa kahirapan sa mata ni Don Eduardo, hindi lang mawawala ang respect, mawawala rin ang future niya. Property ng Don Eduardo ang law firm kung saan siya nagtatrabaho. MR Plaintiff, mas malakas na tawag ng preceding judge dahil hindi sumasagot si Jose. Ulit ko, musika, nananatili po ba kayo sa claim sa conjugal properties? Huminga ng malalim si Jose. Breathing na mabigat at masakit. Sandaling tumingin siya kay Maria. Ang babaeng iyon ay hindi siya tinitingnan ng may galit, kundi may pity. Ang tingin na iyon ang mas lalong sumampal sa pride ni Jose kaysa galit. Musika, na-realize niya na talo na siya ng lubusan. Kahit bago pa tumama ang gavel. Hindi po, Your Honor, sagot ni Jose sa wakas. Pause at mahina ang boses na parang deflated balloon. Nagtaas ng kilay ang preceding judge. Hindi. Anong ibig niyong sabihin? Malalim na tinungo ni Jose ang ulo. Hindi naglakas loob na mag-angat ng mukha. Iwi-withdraw ko po ang claim sa conjugal properties, Your Honor. Aminin ko po na shared ang properties ng bahay at contents nito. Handang-handang ibigay ko pa ang part ko ng buo sa asawa ko bilang responsibility ko. Huminga ng maluwag si Rodrigo sa tabi niya. Musika, halos madulas sa upuan. At least hindi sila mas-suicide ngayon. Malaki ang pagkabigla ng mata ni Maria. Tumingin siya kay Don Eduardo. Tahimik pa rin ang matanda. Walang victory expression sa mukha niya. Maliit lang na tango. Parang normal lang at dapat ganon. I-record sa minutes, sabi ng preceding judge ng matatag. Ibibigay ni MR Jose ang properties ng buo kay GNG. Maria. Ngayon, paano naman ang grounds ng diborsyo? Nananatili po ba kayong sabihing hindi na karapat-dapat si GNG? Maria, nasamahan kayo. Ang tanong na ito. Kung sasagutin ni Jose na may economic o social status reasons tulad ng original demand, mukha siyang mababa sa mata ni Don Eduardo. Mahinang umiling si Jose. Tumulo ang luha ng frustration at shame sa table. Hindi po, Your Honor, hindi na relevant ang reason na yan. Ako po ang mali. Hindi ako naging mabuting asawa. Gusto ko ang diborsyo dahil hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Medyo kumalat ang contained emotion sa gitna ng tension. Ang confession ni Jose, kahit based sa takot, ay tunog honest sa tenga ni Maria. Unang beses na inamin ni Jose ang mali niya, kahit pinilit ng circumstances. Bigla na lang medyo itinaas ni Don Eduardo ang kanang kamay. Your Honor, pwede po bang magsalita saglit bilang kumpanyon ng defendant? Agad na tumango ang preceding judge ng may respect. Sige po, Professor, ang estrado po ninyo. Hindi tumayo si Don Eduardo, nanatili sa upo, pero pinuno ng boses niya ang kwarto. Hindi siya tumingin sa judge, kundi diretso sa side profile ng nakayukong mukha ni Jose. Ang batas ay ginawa para i-humanize ang tao. Anak Jose, sabi ni Don Eduardo, mahina pero tumatagos sa buto. Ang lisensya mo sa abogasya at mamahaling suite mo ay walang halaga kung ginagamit mo para apihin ang taong minsang nagbigay ng buhay niya para sa iyo. Ngayon nawawalan ka ng asawa, pero at least nailigtas mo ang natitira sa konsensya mo sa pagsabi ng totoo kanina. Huwag mo nang ulitin ang mistake na ito sa hinaharap. Maging abogado na depensor ng katotohanan, hindi ng greed. Humigbi ng mahina si Jose. Nanginginig ang balikat niya. Ang mga salitang iyon ay sampal at huling payo ng idol na binigo niya. Ang shame na nararamdaman niya ngayon ay mananatiling nakaukit habang buhay. Magiging nightmare na hindi niya malilimutan. Salamat po, Professor, sabi ng preceding judge ng mahina. Pagkatapos muling pinatibay ang authority niya. Very well. Dahil inamin ng plaintiff ang mali niya, at ibinigay ang rights sa properties, at pareho silang agree na maghiwalay. Agad na babasahin ng court ang sentence. Pinakinggan ni Maria ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng judge ng mixed feelings, relief, sadness, pero liberated din. Hindi siya magiging mahirap, hindi mapapahiya. Sa kabaligtaran, nakita niyang bumagsak sa regret ang yabang niyang asawa. Nang tumama ang gavel 3 beses na nagdedeklara ng final divorce sentence, pakiramdam ni Maria ay parang natanggal ang libu-libong toneladang bigat sa balikat niya. Tumingin siya sa tabi, nakatingin sa matanda at mapayapang mukha ni Don Eduardo. Salamat po, Senor. Bulong ni Maria ng puno ng luha ang mata. Hinilang niyo po ako tinulungan sa boss. Nailigtas niyo po ang buhay ko. Ngumiti si Don Eduardo, habang hinaplos ang likod ng kamay ni Maria. Hindi ako, anak. Ang kabaitan mo ang nagligtas sa iyo. Instrumento lang ako. Sa kabilang table, dahan-dahan na tumayo si Jose. Hindi siya makatingin kay Maria
at lalo na kay Don Eduardo. Binati niya ang judge nang nanginginig ang kamay. Pagkatapos mabilis na lumabas ng kwarto nang hindi lumilingon, sinundan ni Rodrigo na natataranta. Umalis si Jose na pasan ang total defeat at shame na hahabol sa career niya magpakailanman. Samantala, nanatili si Maria na nakaupo, matuwid, handa sa bagong chapter ng buhay niya nang nakaangat ang ulo. Nanalo ang hearing ng conscience sa honesty. Dahan-dahan na nagsara ang pinto ng hearing room sa likod. Musika, ni Maria. Iniiwan ang lahat ng bitterness ng nakaraan sa loob. Narinig ang mabilis na hakbang ni Jose na lumalayo sa koridor. Parang tumatakbo sa sariling anino. Ang lalaking kaninang umaga dumating nang nakaangat ang ulo puno ng yabang. Ngayon ay nawawala sa sulok ng halway nang nakayuko ang balikat. Hindi naglalakas loob na lumingon kahit kaunti kay Maria. Si Rodrigo, ang lawyer niya, ay sumusunod sa malayo. Parang ayaw na ma-associate sa talunan na kanina lang ay hinamak ng sariling master. Mahaba na huminga si Maria. Masariwa ang hangin sa labas ng hearing room. Parang malayang dumadaloy ulit ang oxygen na nakabara sa dibdib niya. Hindi na siya asawa ng successful lawyer na hindi pinahahalagahan. Ngayon ay malayang babae na naipaglaban ang rights, dignidad at bahay niya salamat sa pawis niya. Tranquila ka na ba, anak? Ang matindi pero mahinang boses na iyon ang bumati sa kanya mula sa gilid. Tumingin si Maria. Ngumingiti ng warm si Don Eduardo. Nawala ang terrifying aura na lumabas kanina kay Jose at sa judges. Pabalik sa paternal at kind old man figure. Napakatranquila po, Senor. Pakiramdam ko parang natanggal ang malaking bato sa likod ko. Honest na sagot ni Maria nang puno ng luha ang mata. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin, kung gaano ko po kayo pinasasalamatan. Kung wala po kayo, baka lumabas ako rito na damit ko lang ang dala. Dahan-dahan silang naglakad papuntang exit ng building. Mabagal pa rin ang hakbang ni Don Eduardo gamit ang cane, at faithfully inaayos ni Maria ang hakbang niya sa tabi ng matanda. Eksakto tulad ng unang pagkakakilala nila sa boss. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Maria. Sabi ni Don Eduardo, habang nakatingin sa sunny courtyard ng court. Ang tagumpay mo ngayon ay hindi dahil great ako, kundi dahil sa sincerity ng puso mo. Ang Diyos ang great director ng lahat. Inayos niya ang script para magkasama tayo sa boss. Para tulungan mo ako, at para makasama kita, para ibalik ang favor. Iyan ang paraan ng Diyos na yakapin ka kapag may problema. Pagdating sa entrance lobby, isang elegant black sedan, mas luxurious kaysa kay Jose, ay naghihintay na. Mabilis na bumaba ang uniform driver at binuksan ang rear door. Apparently ang driver ni Don Eduardo na dumating para sunduin siya. Huminto si Don Eduardo saglit bago sumakay. Hinanap niya sa pocket ng checkered shirt niya. Kinuha ang simple ivory business card, gold embossed letters. Pangalan at personal phone number lang. Walang mahabang list ng titles. Itago mo ito, sabi ni Don Eduardo habang ibinibigay ang card sa kamay ni Maria. Safe na ang bahay mo, pero kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Kung kailangan mo ng trabaho o legal help sa future, huwag magalangan na tawagan ang number na ito. Lagi bukas ang pinto ng office ko para sa honest people tulad mo. Tinanggap ni Maria ang card nang nanginginig ang kamay. Yumuko ng may respect at hinalikan ang likod ng kamay ni Don Eduardo tulad ng anak sa ama. Salamat po, Senor. Lagi po kayong healthy at long life. Isang huling message, sabi ni Don Eduardo habang mahinang hinaplos ang balikat ni Maria. Malalim at serious ang tingin niya. Huwag mo nang pagsisihan ang separation na ito. Huwag umiyak sa pagkawala ng lalaking iyon. Hindi ka nawalan ng ano, Maria. Siya talaga ang malaking talo sa pagtatapon ng jewel para habulin ang bato. Nakabawi ka na ng dignidad mo. Umuwi ka nang nakaangat ang ulo. Ayusin mo ulit ang bahay mo. Lutuin ang favorite food mo at simulan ang bagong buhay na masaya. Matatag na tumango si Maria. Tumakbo ang luha ng emotion sa pisngi niya. Pero ngayon ay luha ng hindi sadness. Po, Senor. Tataandaan ko po ang message ninyo. Malapad nang ngumiti si Don Eduardo at pagkatapos sumakay sa luxury car niya. Dahan-dahan na bumaba ang window. Ipinakita ang farewell gesture ng legend ng batas bago umandar ang kotse palabas ng parking ng court building, dumadaan sa Busi City. Pagkaalis ni Don Eduardo, nakatayo mag-isa si Maria sa sidewalk. Pero strangely hindi siya nag-iisa, komplete ang pakiramdam niya. Tumingin siya sa kalsada kung saan muling dumaan ang city, boss na sinakyan niya kanina ng may itim na usok. Ang lumang boss na iyon, na noon ay simbolo ng kahirapan niya, ay naging courage na naghatid sa kanya sa hustisya. Itaas ni Maria ang tingin sa blue SKY na walang ula. Matindi ang sikat ng araw, dazzling pero warm. Hinawakan niya ang pocket ng dress niya.
Nararamdaman ang texture ng business card na ibinigay ni Don Eduardo. Ang susi ng bahay na ngayon legally fully niya na. Wala na ang takot, wala na ang low self-esteem. May posisyon at pera si Jose, pero si Maria ay may bagay na hindi mabibili ng pera. Tapang at malinis na konsensya. Malapad na ngumiti si Maria. Ang pinakatotoo niyang ngiti sa nakalipas na taon. Magaan ang hakbang niya papuntang bus stop. Handa nang umuwi sa bahay niya, ang castle niya, para simulan ang bagong page. Puno ng surprises ang buhay, musika, at ngayon natutunan ni Maria na ang kabaitan, gaano man kaliit, ay hindi kailanman masasayang. Nakahanap ang hustisya ng daan, pauwi, bago pa dumating ang takipsilim. Moraleja. Ang kabaitan at good manners ay ang best investment na hindi kailanman nalulugi. Huwag mong hamakin ang iba dahil lang sa itsura nila sa labas at huwag matakot gumawa ng mabuti. Kahit ikaw mismo ay nahihirapan. Sa huli, ang integrity at sincerity ng puso ay palaging mananaig sa yabang at pinakamataas na posisyon. Hindi natutulog ang Diyos kapag binibilang ang gawa ng mga anak niya. At sa iyo, na nakarating hanggang dito, gusto kitang tanungin, ano ang gagawin mo kung ikaw si Maria? May nakapagbigay ba sa iyo ng kabaitan nang hindi mo inaasahan? Ikwento mo sa comments. Love ko basahin ang stories ninyo. Kung nagpa-reflect sa iyo ang kwentong ito tungkol sa kung paano natin tinatrato ang iba at kung paano palaging darating ang karma, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi nyo mapalampas ang iba pang kwento tulad nito. I-share ang video na ito sa taong kailangan marinig ang message na ito ngayon.